Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayong nakaraan, naputol tayo doon sa pagtalakay sa kung paanong si Satanas ay dinudulot niya na iantala, ipagpaliban ng tao ang paggawa ng mabuti. Na dinudulot ni Satanas siyempre na ipagpaliban ng tao ang paggawa ng lahat ng uri ng kabutihan. Magawaing pagsamba, pagbabalik loob kay Allah, pagtigil sa masamang mga gawain, at iba't iba pang mga bagay. Kaya dapat ang tao ay palagian na nagpapakupkup kay Allah laban sa Satanas. Kasi si Allah ang mayroong kumpletong kapangyarihan laban kay Satanas. Si Satanas, hindi natin siya matatalo sa pamagitan ng sarili nating lakas o ano paman. Si Allah ang tunay na nakakagapi at nangingibabaw sa Kanya. Yung nga maari na Satanas ay darating sa iba't ibang mga pagkakataon. Halimbawa, ituloy lang natin yung natalakay natin nung nakaraan. Wa kam min azimin alal jaddi sawafa. So ilan na ba ang mga tao na nanindigan na gawin ng isang bagay pero inantala sila ni Satanas. Dinulot ni Satanas na ipagpaliban nila yung gusto nilang gawin. Wa kam min sa'in ila makami fadilatin thabbata. At ilan na ba yung mga tao na nais na makarating sa isang lugar pero dinulot ni Satanas na sila'y tatamarin. Falarubbama azamal faqih alay adati darsihi. So maaring ang isang maalam, yung maganda palang translation dito, maaring yung maalam, gusto niya na reviewin. Gusto niya mag-review. Pag-aaralan niya yung kanyang lesson, maaring magiging ganito kasing kahulugan nito eh. Gusto niya sana na i-review muna yung kanyang lesson, pero sasabihin ni Satanas sa kanya, istarih sa'atan, magpahinga ka ng kahit isang oras. Awin tabihil abid fil layli yusalli. O kaya maaring darating si Satanas sa isang Muslim na gusto magsala sa gabi at sasabihin ni Satanas, alayka waktun, meron pang oras. Na ibig sabihin ni Satanas, huwag ka muna magtahajjud, meron pang oras, mahaba pa yung gabi. Wala yazalu yajibul kasal, wa yusawwiful amal, wa yusnidul amar ila tulil amal. At si Satanas nga nananatili na ginagawa niyang obligado sa mga tao ang katamaran. At dinudulot niya rin pagpaliban ng mga tao ang pagkilos at dudulutin ni Satanas ng mga tao ay umasa na mahaba pa ang kanilang mga buhay. Na dahil dito ipagpapaliban nila ang mabubuting mga gawain. Pero nga, hindi maaari na ang tao ay magkakaroon ng masyadong mahabang pag-asa. Naisipin niya mahaba pa ang kanyang buhay. Isipin niya malakas pa siya, o iisipin niya na bata pa siya, o iba pang mga panlilinlang ni Satanas sa tao, o panlilinlang ng tao sa kanyang sarili. So huwag tayong aasa masyado na magkakaroon tayo ng mahabang pag-asa. Ang pinakamainam, magiging handa tayo, inshallah, na anumang oras maaari tayong mamamatay. At dahil dito, gugustuhin natin na tayo ay mamamatay sa pinakamainam na antas ng pananampalataya, inshallah. Namamatay tayo na gumawa tayo ng mabuti o yun nga yung husnul khatimah na tinatawag. Kaya mula rito, fayan bagi lil hazmi an ya'mala alal hazmi. Kaya sino mang merong gustong gawin, ay marapat na siyang manindigan at magsikap nga sa pagtupad sa nais niyang gawin. Nakabutihan siyempre. Wal hazmu tadarakal waqt. At ang pagsisikap niya na ito ay mangangahulugan dapat na hindi siya nag-aaksaya ng panahon.
wa tarkat taswif. At ang pagsisikap niya ito ay dapat na mangangahulugan din na hindi niya ito ipagpapaliban. Wala iradu anil amal. At dapat tatanggihan niya na magkakaroon siya na masyadong mahaba na pag-asa. Fa innal mukhawwifu la yu'man. Dahil tunay na yung tumatakot sa kanya na gawin ang mga bagay-bagay, siyempre si Satanas, hindi siya magiging ligtas dito. Hindi siya magiging ligtas dito. Na kumbaga, darating at darating sa kanyang bulong ni Satanas. Darating at darating sa kanya ang bulong ni Satanas. O maaring ang mga hulugan din ito, fa innal mukhawwifu. Hindi lang mukhawwifu. O pwede rin pala mukhawwaf. Dahil ang natatakot o yung tinatakot o tumatakot pala. Dahil ang tumatakot, kasi dito sa translation yung ginamit nila, mukhawwaf din pala. So yung mukhawwaf, yung tinatakot, ay hindi marapat na magkakaroon ng kumpiyansa. Fa innal mukhawwafa la yu'man. Hindi siya dapat nagkakaroon ng kumpiyansa. So ito yung tinatalakay na rin natin sa Arab. Nagbabago-bago yung kahulugan ng mga salita kapag nagbago yung haraka. Mukhawwif, siya yung tumatakot. Pero mukhawwaf, siya yung tinatakot. Mukhawwafu bihi, siya yung ginagamit na panakot. Naintindihan nyo? So nagkakaroon ng iba-ibang kahulugan. So kaya nga kung babasahin natin ito, wala kasing haraka yung Arabic eh. So pwede siya mabasa na mukhawwif o mukhawwaf. Na dahil dito maaring magbabago yung kahulugan. Pero pareho pa rin ang mensahe. Pareho pa rin ang mensahe. Ang mukhawwif, si Allah na tumatakot sa atin, hindi tayo magiging ligtas mula sa Kanya. At yung mukhawwaf, ganun din. Yung natatakot kay Allah, hindi siya alam niya na hindi siya makakatakas o magiging ligtas sa anumang pagtatakda ni Allah. Kaya sisikapin niya na kung ano man yung gusto niyang gawing mabuti, magawa niya kagad. Wal fawatu la yub'ath. At yung mga bagay-bagay na kumbaga lumampas na sa atin, na wala na yung pagkakataon, hindi na yung mababalik. Lumipas na yung oras, gusto mo sanang gumawa ng mabuti, pero tinamad ka. Wala na, lumipas na yung oras na yun. Kahit pa maaring isipin mo, magagawa mo pa siya sa susunod na mga araw. Pero dahil lumipas na ang oras, hindi mo na rin maibabalik ang oras. Wasababu kulli taksir awmilin ila syarrin tulul amal. At ang pangunahin daw na dahilan ng pagkukulang ng tao sa kabutihan o kaya yung kanyang pagkiling patungo sa kasamaan ay ang kanyang mahabang pag-asa. Na umaasa siya na mahaba pa ang buhay niya. Kaya dahil doon, hindi siya magsisikap sa paggawa ng mabuti. Isipin niya, mahaba pa yung buhay niya, marami pa siyang pagkakataon na gumawa ng mabuti. At gayon din, dahil iniisip niya na mahaba pa ang kanyang buhay, iniisip niya, gagawa siya ng masama ngayon, okay lang, kasi mahaba pa ang buhay niya, pwede pa siyang magbalik loob kay Allah. Pwede pa siyang magtauba. Diba? So napakasamang bulong ni Satanas. Paano yan iniisip ng tao ganun? Mahaba pa ang kanyang buhay, so iniisip niya magbi-beer house muna siya. Doon siya sa beer house namatay. Diba? Wala na. Huli na ang lahat. Hindi na siya makakapag-sisi kapag doon na siya namatay. Final insana la yazalu yuhaddithu nafsahu bin nuzu'i anisyar. Ang tao raw ay nananatili na nakikipag-usap, kumbaga nakikipagtalo sa kanyang sarili. Na gusto sana ng sarili niya na layuan yung masama. Itigil na niya yung kanyang bisyo, itigil na niya yung paggawa ng masama, itigil na niya yung pagpapabaya sa mabubuting mga gawain. At gayon din, gusto niya al-ikbalu al-khair. Gusto niyang gumawa na ng mabuti. Illa annahu yaidu nafsahu bidalik. Liban na lamang na yun nga, pinapangakuan lang niya ng pinapangakuan ng sarili niya na gagawin niya ito.
pero inaantala niya talaga yung kanyang sarili. Wala rayba annahu man ammala an yamshi bin nahari sara sayran fatiran. Wan ammala an yusbiha amalun fil layli amalan daifan. Nga, walang duda na sino man na nag-aakala na meron pa siyang napakahabang araw, kumbaga buong araw meron pa siyang natitira na oras at pinalipas niya yun, wala na nga siyang magagawa talaga sa gabi. Wala na siyang magagawa nga sa gabi pag dumating na ang gabi. Waman sawwara al-maut ajilan jadda. Waman sawwara al-maut ajilan jadda. Pero yung tao na palaging nag-iisip na ang kamatayan ay malapit lang, siya ay magsisikap, inshallah. So mayroong pinagkaiba silang malaki. Yung tao na halimbawa nasa umaga, iniisip niya mahaba pa yung araw at inabutan na siyang gabi na hindi siya nakakagawa ng gusto niyang gawin, wala na, ubos na yung oras niya. Pero yung tao na palagian na nangangamba na ang kamatayan ay malapit na, ito yung tao na tunay na nagsisikap. Ito yung tao na tunay na nagsisikap. At ganito nga yung mga sahaba radiyallahu anhum. Palagi nilang iniisip na mamamatay na sila. Actually, nga nabanggit ko nung nakaraan, ang lahat ng sahaba iniisip nila na mauuna silang mamatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniisip nila, umaasa sila na mauuna silang mamatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kaya nga, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahirapan silang tanggapin. Nahirapan silang tanggapin. Kasi first time nilang naranasan na mayroong propeta na namatay. Kaya yung mga naranasan nila na yung mga sahaba na tulala, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu halos mabaliw, normal yun na reaksyon nila dahil sa pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tungkol nga dito, sinabi ng ilan sa salaf, undirukum sofa. So, binababalaan nila tayo doon sa salitang sofa. Ibig sabihin, gagawin ko ito mamaya, gagawin ko ito bukas, o ipagpapaliban natin ang anumang gawain. فَإِنَّهَا akbaru junudi iblis. Ang mentalidad na ito ng tao, na gagawin niya ang isang bagay, sa susunod na lang, ito ang pinakamalaki, pinakamatinding sundalo ni Iblis. Ang bagay na ito, yung isipin natin na iaantala natin yung mabuting gawain. Ito ang pinakamatinding sundalo ni Satanas. وَمَثَلُ الْآمِلُ عَلَى الْحَزْمِ وَالسَّاكِنُ لِطُولِ الْأَمَلِ. At ang katulad nito, kumbaga, ang pagkakatulad ng siyang nagsisikap na gumawa ng isang gawain at yung tao na, kumbaga, walang ginagawa, na mahaba yung kanyang, wala siyang ginagawa kasi inisip niya mahaba pa yung kanyang panahon. Kamathali qaumin fi safar. Ang halimbawa daw nilang dalawa, di ba magkataliwas sila? Ang halimbawa daw nilang dalawa ay katulad ng mga tao na nasa paglalakbay. Fadakhalu qaryatan. At ang mga tao na ito ay pumasok sa isang bayan. Famadal hazim fashtara ma yuslihu li tamami safarihi. Yung hazim, yung kumbaga naghahangad na makatapos ng kanyang mga gawain, binili na niya ang lahat ng kanyang mga pangangailangan sa kanyang paglalakbay. Kumbaga maagap din siya sa kanyang mga gawain, alhamdulillah. So maagap siyang bumili ng kanyang mga pangangailangan. Wajalasa mutaahiban lirrahil. At pagkatapos niyang mabili yung kanyang mga kailangan, nagpahinga na siya at hinihintay na lang niya ang oras ng pagsisimula uli nila na maglakbay. Kasi nagpahinga lang naman sila doon sa bayan at namili ng mga kailangan nila. Waqala al-mufrit, pero yung tao na nagkulang, yung tamad, kumbaga, yung hindi maagap, sa ataahabu, farubbama
akam na syahran. So iniisip niya na saka na lang siya maghahanda. Dahil maaring mananatili sila doon ng isang buwan. Iniisip niya, isang buwan pa silang mananatili doon, kaya saka na siya maghahanda para sa pagpapatuloy sa paglalakbay. Fadaraba Bukar Rahil fil hal. At nang tinawag na yung mga tao para ipagpatuloy yung kanilang paglalakbay, fagtabata al-muhtariz. Yung tao na yon na naghanda ay masaya na kumbaga na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Al-mutawaffilil hazim, yung tao na naghanda, ready na siya at masaya siya na ipagpapatuloy na nila yung kanilang paglalakbay. Wa tahayyara al-asifu al-mufrit. Samantalang yung nagkulang naman, yung nagpabaya, yung tinamad, siya ay tahayyar, nalito, at nag-aalala. Kasi wala na siyang oras na bilhin pa o maihanda yung mga kailangan niya sa paglalakbay. So yun nga, totoo rin yung kasabihan sa Tagalog, daig ng maagap ang masipag. So parehong ano yun, parehong mabubuting asal, pero kapag maagap ka, gagawin mo at gagawin yung kailangan mong gawin. Hindi mo na iniisip na mahaba pa yung oras. Kasi maaring merong taong masipag, pero yung sipag niya may oras. Maaring, kumbaga, inaantala niya yung gawain, pero pag sinipag na naman siya, pagka lumipas na yung panahon, masipag nga siya talaga. Pero huli ng lahat. Sa katulad nga halimbawa, nung isang linggo, nagkaroon ng blackout sa Spain at sa Portugal. Halos buong Iberian Peninsula nawalan ng kuryente. Nabalitaan niyo yun? Nawalan sila ng kuryente. Lahat wala, pati telepono, internet nawala. So nagtataranta yung mga tao. Yung mga Pilipino sanay sa brownout. Yung mga Pilipino sanay sa brownout, wala sa kanila, bali wala sa kanila. Ang ginawa ng mga Pilipino, kasi ugali ng Pilipino yun, may stock na pagkain, may stock na kandila. Normal sa Pilipino yun kasi sanay tayo dito sa Pilipinas, binabagyo, kaya mangyayari na ilang araw wala tayong trabaho, kaya meron talaga tayong ipon, kundi man pera, pagkain. So yung mga Pilipino daw, relax lang sila nung nawalan ng kuryente. At meron pa nga mga Pilipino nung nawala yung kuryente, nag-stock na talaga sila ng tubig. Yung bathtub, pinuno nila, yung mga drum, ultimo kaldero, nilagyan nila ng tubig. At yun nga yung nangyari, nung nawala yung kuryente, pati tubig nawala. Kasi binubomba lang ng pump yung tubig nila, packet doon sa kanilang mga condominium at iba't iba nilang mga bahay. O di-relax yung mga Pilipino sa isang linggo nila na walang kuryente doon sa Spain. Pero yung mga Kastila, wala na, nagkakagulo na sila, parang yung eksena noon parang disaster yung nangyari. Parang disaster yung nangyari. Napakainit pa. Yung iba naglakbay na palabas ng Spain, papuntang France sa sobrang hirap ng kanilang kalagayan. Kaya nga sabi nila, may benepisyo, may pakinabang din pala yung pagiging third world ng Pilipinas. Kasi mabubuhay daw yung Pilipino saan man mapunta. So ganun yung dapat, ganun yung mentalidad dapat ng Muslim. Maagap tayo inshallah. Huwag na natin nahabaan pa ang ating pag-asa na mahaba pa yung panahon, mahaba pa yung buhay, pwede pang magbalik loob sa susunod na araw o pwede pang gumawa ng mabuti sa susunod na araw. Hindi na, ngayon na mismo. Kung pwedeng gawin na ngayon, inshallah. Fahada, mathalun nasi fid dunya. So ganito ang halimbawa sa mga tao dito sa mundo. Minhumul musta'iddu al-mustaykir. Mayroong mga tao dito sa mundo ang nakahanda at sila ay gising. Kumbaga hindi sila nagtutulog-tulugan, hindi sila nagpapabaya. Fa idza jaa malakal maut lam yandam. So ito mga tao na ito na nakahanda palagi, lalong-lalo na sa kanilang kamatayan, pagdating ng malakal maut, hindi sila magsisisi, wala silang pagsisisihan. Kasi nakahanda na sila .
Wa minhumul magrur al-musawwif yatarjarra marirun nadam waqtul rihla. Siyempre, meron din mga tao na nalinlang. Ang mga tao na, kumbaga, nagaantala o nagpapabaya na kapag dumating na yung oras ng paglisan, sila ay magsisisi ng matinding pagsisisi. Magsisisi sila ng matinding pagsisisi. Kaya nga napakaganda nung ibinigay ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nakahulugan ng takwa. Ang takwa daw, sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khawfun minal jalil. Ito raw ay ang takot sa marangal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Warida bil kalil. Ang takwa daw ay ang pagiging kontento ng mananampalataya sa kaunti. So kahit kaunti lang yung natatanggap mong material na bagay, masaya ka na. Hindi ka ambisyoso, hindi ka mapanghangad. Masaya ka na sa simpleng ulam, simpleng bahay, simpleng sasakyan, simpleng pamumuhay. Takwa rin daw yun, sabi ni Ali bin Abi Talib. Wa amalun bit tanzil. Ang takwa daw, ito ay ang pagsasabuhay ng ayon sa tanzil, yung ibinaba ni Allah ayon sa Quran. At ang takwa, wal isti'dadu liyawmir rahil. Ito ay ang paghahanda sa araw ng paglisan. So yun ang ibig sabihin ng takwa. Takot kay Allah, pagkakontento sa kaunti, pagsasabuhay sa Quran, at paghahanda sa araw ng ating kamatayan o oras ng kamatayan. Na anumang oras ay nakahanda ang mananampalataya, insyaallah. Faida kana fit tab'i hubbut tawani wa tulul amal thumma jaa iblis yahuthu alal amali bimuqtada ma fi at-taba. Nga, kung ang tao daw ay natural na nagpapabaya at nagpapaliban sa pag-aakala na mahaba pa ang kanyang oras, ay saka naman darating sa kanya si Iblis na lalo pa siyang dudulutin na magpabaya ayon sa kung ano yung kanyang natural na ugali. Kasi sasamantalahin ni Iblis. O sa'ubatul mujahada, at pahihirapin pa nga ni Iblis na siya ay magsisikap. Illa annahu man intabaha li nafsihi alima annahu fi saffi harbin. Pero yung tao na kumbaga palagi niyang binababalaan ang kanyang sarili o nag-aalala siya para sa kanyang sarili, iniisip niya palagi na siya ay katulad ng tao na nasa linya sa gera. Nandun siya sa gera, kaharap niya yung kalaban na anumang oras ay pwede siyang mamatay. Wa anna aduwahu la yuftir anhu. Na nandun siya sa harapan ng kalaban at alam niya na ang kalaban ay hindi titigil o hindi susuko hanggang sa siya ay mapatay. So nakahanda siya palagi na ipagtanggol ang kanyang sarili, gawin ang dapat, at nakahanda rin siya na mamatay. Fa in fattara fi dhahir battana lahu makida. Na maaring yung kalaban, kumbaga ay mawawala sa kanyang paningin, pero hindi ito magdudulot na magpapabaya siya. Kasi alam niya na yung kalaban kapag wala sa kanyang paningin, wala sa harapan niya, meron itong pinaplano na iba. Wa kamalahu kamina. At bukod doon sa kanyang mga pinaplano ng kalaban, sa maaring nga meron itong mga pakana at meron itong patibong na inihanda para sa kanya. Sa pareho lang nakahanda pa rin siya kung nalalaman niya na nariyan lang ang kalaban. So ganito si Satanas. Ganito si Satanas na kumbaga hinihimok niya yung mga tao na magpapabaya o kaya magmamalabis sa mga gawain na dahil dito sila ay maliligaw. Pero itong kabanata na ito, yung pagpigil ni Satanas na maging masipag tayo sa mga mabubuting gawain, ang gusto niya magiging epekto nito, yung magpapabaya tayo, kaya huwag tayong magpabaya sa mga mabubuting gawain. Inshallah, maging maagap tayo sa lahat ng mabubuting gawain at huwag tayong magiging mahaba
sa ating mga pag-asa na mahaba pa ang ating buhay o bata pa tayo o hindi pa tayo mamamatay. Isipin natin palagi na tayo ay malapit ng mamatay. Kaya ngayong yung takwa, yung sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kabisaduhin niya yung apat na yun, napakaganda ng kahulugan. Kahit hindi yung Arabic. Sa yung takwa, ang takot kay Allah, ang pagkalugod, pagiging kontento sa kaunting biyaya, ang pagsasabuhay sa Quran at paghahanda sa araw ng paglisan, sa araw ng ating kamatayan. Alhamdulillah. Sa isunod na matatalakay natin inshallah, yung mga pangako ni Satanas at yung mga itinatanim niya na mga hiling o kaya yung mga pantasya. Tinataniman niya ang tao ng mga pantasya na iisipin niya ang mga bagay-bagay, pagnanasaan niya ang mga bagay-bagay, na bandang huli ay magdudulot sa kanya na magkasala o maligaw, waliyadu billah. So lahat ng ito na yung mga taktika ni Satanas at mainam na malaman natin kasi mapagtatagumpayan lamang natin ang kalaban kung nakikilala natin ang kalaban at malalabanan natin, ang tanging nag-iisang paraan na malalabanan natin yung kanilang mga pakana o patibong ay ang malaman ang kanilang mga taktika. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.